Noong nakarang taon, ang topic po natin ay to know Him. Naalala niyo po? Yung topic po natin ay to know Him. Dahil ang idea ay ganito. Importante na makilala natin si Kristo dahil ito ay makakaapekto sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Kung paano tayo lalakad sa mundong ito, kung paano natin gagawin yung mga bagay na ginagawa natin, paano tayo mamumuhay sa mundong ito, ay nakabase yan sa pagkilala natin kay Kristo. No? At pinag-aralan natin noong nakarang taon na may kapangyarihan sa pagkakakilala kay Kristo. Anong ibig sabihin nun? Ay sa pagkakakilala natin kay Kristo, namumuhay tayo accordingly. Halimbawa, alam natin na si Kristo ang siyang magpo-provide o ang Diyos ang siyang magpo-provide ng ating mga pangangailangan. Kaya hindi tayo mangangamba na tayo pagkukulangin. Kasi alam natin na siya yung magkakaloob. No? Alam natin na ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Sa pagkakaalam natin, doon sa bagay na yon, magkakaroon tayo ng comfort. No? Na Diyos pa lang may control ng lahat ng bagay. Kagaya ng sermon ni Mang Pen nung nakaraang linggo. No? Na ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay, kahit ano pang mangyari sa mundong ito, ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay at yun dapat ang magbibigay sa atin ng comfort. Kaya importante yung idea or yung topic na to know Him. Dahil kapag kilala natin ang Diyos, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso dahil kilala natin siya. No? At ngayon ay to imitate Him. Ngayon, kilala na natin siya, importante na tularan natin si Kristo. Tularan natin si Kristo. No? At ang ating verse na ginamit ay nandyan, no? 1 Peter chapter 2 verse 21. No? Tama ba? 1 Peter chapter 2 verse 21. At ang sabi doon sa 1 Peter chapter 2 verse 21 ay ganito. Sa Tagalog, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkakatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat niyong lubos na tularan. No? Dapat niyong lubos na tularan. So ano ba yung sinasabi ni Apostol Pedro dito na dapat nating tularan patungkol kay Kristo? Sa Isaiah chapter 53, binasa ito ni Ate Revi. No? Ito yung propesiya na kung saan sinasabi ni Isaiah kung anong mangyayari sa Messiah. No? Basahin po natin ulit yon. At sinasabi doon, Isaiah 53, magbubula sa verse 1, sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa ibinalita naming ito? Kanino mo ipapakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa, walang katangian o kagandahang makatawag pansin, walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil, nagdanas siya ng hapdi at hirap, wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwalan natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala nating ito'y parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, at tayo gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit pinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan.
Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko, ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan, dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya, malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ng kanyang pagtitiis, at ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ito yung propesiya, no, na isulat sa Isaiah chapter 53. Ito yung propesiya patungkol kay Jesus Christ. No? Alam ni Kristo na ito yung daranasin niya bago pa mangyari ang lahat ng ito. Alam na ni Kristo na yun yung dadanasin niya. No? Dahil si Kristo sa kanyang pagiging Diyos, siya ay kasama dun sa pagpaplano na ito yung mangyayari para magkaroon ng reconciliation yung tao at ang Diyos. No? So alam ni Kristo na ito yung mga mangyayari. Ito ay pinrophesy ni Isaiah, pero alam niyo mga kapatid, alam niya na magaganap ito. At sabi dun sa mga verses, no? Sa verse 11, ang siyang tatanggap, ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Dahil dito siya'y aking pararangal kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili. Hindi sinabi ng Ama, ikaw anak, ikaw na yung gagawa nitong part na to. Sa kasaysayan ng mundo, ikaw na yung gagawa ng part na to. Hindi ganon. Kusa niyang sinabi na ako ang gagawa ng bagay na yan. Ako ang magliligtas sa sangkatuuhan, ako ang siyang gagawa ng paraan, ako yung magbabayad ng kanilang mga kasalanan, nang sa gayon muli silang magkaroon ng ugnayan sa Ama. Si Kristo ay siyang nagkusang loob para gawin ang mga bagay na ito. At mababasa natin, no? Doon sa gospel, after ng Isaiah 53, maraming mga taon pang lumipas hanggang doon sa fulfillment ng prophecy nung panahon ni Kristo na mababasa natin sa Ebanghelyo, sa Gospel. At na-fulfill ito doon sa Gospel, no? Nung panahon na si Kristo ay bumaba dito sa lupa bilang isang tao para i-fulfill yung prophecy na sinabi ni Isaiah. Ipinanganak si Kristo sa lupa, hindi sa engrandeng pamamaraan ng kapanganakan, kundi sa napakasimpleng kapanganakan sa isang sabsaban. Sinunod niya ang lahat ng utos, minahal niya ang may sakit, minahal niya ang mga mahihirap at ang mga nangangailangan at ang mga makasalanan. Itinuro niya nung panahon na yon kung ano yung kingdom of heaven. Itinuro niya itong mga bagay na ito at nagpakita siya ng kaawaan, ng compassion sa mga tao sa kanyang paligid. Siya ay may perfect communion and love sa Ama. Perpekto yung communion ni Kristo at ng Ama. Yung pag-ibig nilang dalawa ay perpekto. Pero sa kabila ng lahat ng yon, dumanas si Kristo ng hirap sa krus. Dumanas si Kristo ng hirap, ang sabi sa creed, sa kahatulan ni Poncio Pilato. No? Dumanas siya ng hirap. Siya ay binugbog. Siya ay nasugatan. Siya ay pinako sa krus. Siya ay namatay. No? Namatay siya
para sa ating mga kasalanan. No? Ito yung ginawa ni Kristo para magkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng reconciliation sa Ama. Kinailangan niyang daanan ito. At yung sinasabi sa Isaiah, it was the will of the Father to crush him. At si Kristo ay pinarusahan at ipinako sa krus sa kabila ng kanyang pagiging inosente. Wala nang iba pang mas inosente pa kay Kristo, maliban sa kanya. No? Wala siyang ginawang kasalanan. Hindi siya nagkasala. Isa sa mga yung greatest commandment. Alam niyo po yung greatest commandment? No? Love the Lord your God. No? Yung pangalawa, love thy neighbor as yourself. No? Yung love the Lord your God with all your mind, strength, no? With everything, no? Mahalin mo ang Diyos ng buong buo. Ayun yung greatest commandment. Kasi kung isa-summarize ang lahat ng kautusan, dalawa lang po yun. At si Kristo ang nagturo nun. No? Mahalin mo, ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa. Tayong mga tao, ni isang segundo, hindi natin nasunod yung love your God. No? Love the Lord your God. Ni isang segundo, hindi natin nasunod yung perfection ng pag-ibig sa Kanya. Meron na ba ditong nakasunod doon sa commandment na yon? Meron na ba sa inyo? Nasunod nyo? Kahit 1 second. Inibig nyo yung Diyos. No? Ng buong puso at kaluluwa ng kahit isang segundo. Wala. Walang nakaabot doon sa pagsunod doon sa commandment na yon. Pero si Jesus Christ, alam nyo mga kapatid, walang segundo na hindi niya minahal ang Ama ng buong puso at kaluluwa. Walang pagkakataon na hindi niya minahal ang Ama ng buong puso at kaluluwa. Ibig sabihin, wala siyang ginawang kasalanan. Ang lahat ng batas ay sinunod niya. Pero sa kabila ng bagay na yon, sa kabila ng perfection ni Kristo, siya ay pinatay. Ipinako sa krus. At walang salita na makapagdi-describe dun sa nangyari sa Calvary. Walang salita na makapagdi-describe doon sa pain na dinanas ni Kristo, doon sa bundok ng Kalbaryo. Ngayon, mga kapatid, no? Alam natin, linggo ngayon anong linggo ngayon? Anong Sunday ngayon? Palm Sunday, linggo ng palaspas ngayon. No? Kung sa Pilipinas yan, meron ng mga palaspas na tinitinda sa harap ng simbahan, tapos yung palaspas na yun, papabendisyon mo sa pari yun. Diba? Bibendisyon na ng pari yun. Tapos yun, isasabit mo sa bahay, pang taboy daw yun ng ano. Diba? Yung sabi, pang taboy ito ng mga masasamang elemento. No? Yun ang sinasabi nila. So, ano ngayon? Araw ng palaspas sa sineselebrate ng buong iglesia itong araw na ito. Araw ng palaspas, no? At sa susunod na linggo ay yung Easter Sunday, no? Linggo ng pagkabuhay, no? Linggo ng pagkabuhay sa susunod na linggo. Ngayon, itong Easter event na ito, no? Bakit ang topic natin ngayon ay to imitate him, no? Pero bakit nag-intro tayo dito sa suffering ni Jesus Christ? Doon sa prophecy na siya ay magsasuffer. Bakit 'yon? No? Bakit 'yon? Nung event ng gospel, mga kapatid, si Peter, kilala niyo si Peter? Meron siyang malaking role doon sa event. Ano yung role ni Peter doon sa event nung bago inilitis si Kristo,
At habang siya nililitis, ano yung ginawa niya? May tinaga siya. No, di ba? May tinaga siya sa tenga. No? May tinaga si Peter sa tenga. Tapos sinabihan siya ni Kristo, ang nabubuhay sa patalim ay namamatay sa patalim. No? Tinagpas niya at pinagaling ni Kristo. Grabe ang tindi siguro nun, no? Pinulot yung tenga tapos binalik sa kanya yung tenga na yun, no? Tapos edi yun. Hinuli na si Kristo at dinala siya doon sa Sanhedrin, no? Sa korte, dinala siya doon. At makikita natin yung illegality nung ginawa sa kanya. Kasi nilitis siya ng gabi. Bawal yun eh. Nalilitisin ka ng gabi. Kasi wala nang pasok. Kasi ganun din sa korte, no? Sa mga korte, kapag sarado na yung korte, hindi po pwedeng buksan para lang litisin to. Diba? So, nung time na yon, syempre, dahil inis na inis sila kay Kristo, nilitis siya ng gabi. At yung agony ni Peter, nung time na yon, na nakikita niya si Kristo na nililitis at si Kristo ay parang walang magawa. No? Parang walang magawa si Christ. Wala siyang abogado nung time na yon. No? Siya lang mag-isa sa harap ng Sanhedrin, no? Siya lang mag-isa at siya ay tinatry nang wala siyang abogado, wala siyang kasama, at si Peter ay nakatingin sa kanya mula sa malayo. No? At alam natin yung event na nangyari, no? Sabi kay Peter, may nakapansin kay Peter na, "Oy, 'di ba kasama mo 'yun si Kristo na nililitis? Kasama mo 'yun eh, 'di ba? Kasama mo 'yun." No? Anong ginawa ni Peter? Itinatwa niya si Kristo. 'Di ba? Itinatwa niya. Sabi, "Hindi ko nga kilala 'yan." No? Hindi kilala mo 'yan, parehas kayo ng salita eh. 'Di ba? Parehas kayo ng accent. No, galing kayo sa isang lugar. Kaya kakilala mo yan, di ba? Magkasama pa kayo. Hindi, kaya pinagmumura niya na yung mga nagsasabi sa kanya na magkakasama kayo. Para lang, hindi niya i-associate yung sarili niya kay Jesus Christ. So nakita ni Peter yung paghihirap ni Kristo, pero ayaw niya ring maranasan kung ano yung nangyayari kay Kristo. Pero bakit dito sa camp natin, ang ginagamit nating verse is yung 1 Peter. Sino po nagsulat ng 1 Peter? Nandun na sa pangalan eh. Yung 1 Peter chapter 2 verse 21, no? Si Pedro po ang nagsabi nito. Ang sabi ni Pedro, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkakatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat niyong lubos na tularan. Ano yung nangyari mula doon sa event na tinatwa ni Peter si Jesus Christ at dito sa pagkakasulat niya sa 1 Peter chapter 2 na ito, ano yung nangyari in between? Kasi ikaw nga tinatwa mo si Kristo eh. Tapos sasabihan mo kami, sundin namin siya doon sa kanyang paghihirap. I-imitate namin siya doon sa kanyang paghihirap. Ikaw nga eh. Diba? Ikaw nga, itinatwa mo si Kristo eh. Ayaw mong maghirap na kagaya ni Kristo eh. Tapos sasabihan mo kami na tularan niyo si Kristo at sundan niyo si Kristo maging sa kanyang paghihirap. Ano yung nangyari doon sa event na yon hanggang doon sa time na isinulat ni Peter ito? Ang nangyari ay ganito. Naunawaan ni Pedro yung katotohanan. Naunawaan ni Pedro yung katotohanan. Naunawaan niya
na si Kristo ang siya nag-aalay ng buhay para sa ikatutubos doon sa ating mga kasalanan. Na si Kristo ang siyang magsusolusyon sa pinakamalaking problema ni Pedro, yung pagiging hiwalay niya sa Diyos. Na doon sa event ng crucifixion, if inu-fulfill ni Jesus Christ yung kanyang mandate na siya yung magiging dahilan para magkaroon ng reconciliation ang tao, ang mga makasalanan sa Ama. Alam niyo mga kapatid, pagkatapos, after niyang isinulat ni Peter itong mga epistle niya, no? After isinulat ni Peter itong epistle niya, siya ay nahuli. No? Nahuli. Dahil nga, yung kagaya nung binanggit ni Kuya Jojit nung nakaraan, no? Ang sabi niya, si Emperor Nero, no? Meron siyang isinabatas. No? Ang sabi nga, yung pag na-eliminate natin yung Christianity, magkakaroon ng katahimikan. No? Eliminate yung Christianity. At isa si Nero sa pinakamasamang emperor. Isa siya sa pinakamasama. Although maraming masamang emperor yung Roman Empire, isa si Nero sa pinakamasamang emperor ng Roman Empire. At pinautos niyang patayin ang lahat ng mga Kristiyano. At yung topic ni Kuya Jojit nung nakaraan ay patungkol kay Paul. No? Na si Paul ay dating nagpe-persecute ng mga Kristiyano. Si Paul ay dating nagpe-persecute kay Peter. No? Pero binago siya ng Diyos. So nasa kabilang side, nung time na hindi pa nagiging Kristiyano si Paul, kalaban niya si Peter. No? Kalaban niya si Peter. At si Peter yung siyang nagfulfill nung command ni Jesus Christ na make disciple of all nation. No? Ngayon, mga kapatid, after isulat ni Pedro itong epistle na ito, dahil doon sa utos ni Emperor Nero na patayin ang mga Kristiyano, hinuli si Pedro at ipapako din siya sa krus. Ipapako din si Pedro sa krus. Dahil ito yung batas nung panahon na yon, na si Pedro na siyang nangangaral nitong mabuting balita na sinabi ni Kristo na ipangaral sa lahat, siya ngayon ay nahuli at siya ipapako sa krus. Alam niyo yung sinabi ni Pedro? Hindi ako karapat-dapat na mamatay na kagaya ni Kristo. Kaya nung ipinako si Pedro sa krus, nakabaliktad yung krus. Bakit? Dahil hindi niya inaring kapantay niya si Kristo ng paraan ng kamatayan, kung hindi sinundan niya si Kristo doon sa kamatayan ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapako sa kanya sa krus na siya ay nakabaliktad. At para doon sa mga apostol nung panahon na yon, na sila ay pine-persecute ng gobyerno ng Romano at maging ng mga Hudyo nung time na yon, sila ay pine-persecute. Ang sinasabi nila, isang malaking pribilehiyo para sa amin na kami ay dumanas ng pagsubok dahil kay Kristo. Kami, pribilehiyo sa amin na dumanas kami ng pagsubok dahil kay Kristo. At ang sabi ni Apostol Pedro dito sa mga verses na ito, sa chapter 2, verse 18, sabi niya dito, mga alipin, magpasakop kayo sa inyong mga amo at igalang ninyo sila. Hindi lamang ang mababait at mapagbigay, kundi ang malulupit. Sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan, bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Maipagmamalaki ba ang pagtitiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtitiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos
sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat niyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatuharungan kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naliligaw, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Sa kultura po natin ngayon, mga kapatid, maraming sumusunod at nagsasabi na si Kristo ay isang mabuting tao. Magandang sundin yung kanyang mga example. Yung pagbibigay sa mga nangangailangan, no? Pag-ibig sa kapwa. Ito yung mga general idea na sinasabi ng maraming tao na ito ay commendable, na dapat sundin, dapat gawin, dahil ito ay mabuting gawin. No? So, ito yung tinatawag na Christian culture. No? Christian culture, pero hindi Christian at heart. No? Christian culture, yung kultura nila parang Kristiyano, sumusunod sila kay Kristo, na yung kanilang mga ginagawa, iniibig nila yung kapwa nila, nagbibigay sila sa mga mahihirap at kung ano-ano pa. No? Pero kayang gawin yon kahit nang hindi Kristiyano. Kayang gawin itong mga bagay na ito, kahit hindi ka Kristiyano, pwede kang magbigay sa mga mahihirap. Kahit hindi ka Kristiyano, pwede mong ibigin yung iyong kapwa. Kahit hindi ka Kristiyano, pwede mong gawin itong mga mabubuting bagay na ito. Pero ang pagkakatawag sa atin bilang mga Kristiyano ay tayo ay mag-suffer na kagaya ni Kristo. Ayun yung sinasabi dito ni Apostol Pedro, na may mga panahon na kayo ay ang kanya pang topic dito ay slavery. No? Sumunod kayo sa inyong mga master, maging sila ay mabuti o sila man ay malupit. Sumunod kayo sa kanila. Bakit? Alang-alang kay Kristo. Hindi na dahil gusto nyong maging mabait, or hindi dahil natatakot kayo sa kanila, or hindi dahil natatakot kayong mawalan ng trabaho. No? Sumunod kayo sa inyong mga amo alang-alang kay Kristo dahil siya ay nagpakita ng pagpapakumbaba sa event na siya ay papatayin. Ay, yung sinasabi ni Apostol Pedro dito, natularan natin si Kristo maging sa kanyang suffering. Tularan natin si Kristo maging sa kanyang pagdanas ng paghihirap sa krus. Hindi ko naman sinasabi na magpapako kayo sa krus. Ang sinasabi ni Apostol Pedro dito, i-endure natin yung suffering, hindi lang for the sake of suffering. I-endure natin yung suffering for the sake of Christ. Na siyang ating tinutularan. Na siyang na siyang nagligtas sa atin. Na sa kabila ng kanyang pagiging inosente, siya ay pinatay. Tayong mga Kristiyano rin dapat ay sa kabila ng suffering, ang tinitignan natin dito ay si Kristo. Ang problema sa atin, sobrang konti na lang yung suffering na ating nadadanasan. No? Hindi na tayo ganun nagsasuffer. Hindi kagaya ng mga unang mga Kristiyano. Pero yung moment na tayo nagsasuffer, alam nyo, ang dapat nating isipin doon sa moment na tayo nagsasuffer, yung pagkakakilala natin sa Diyos. Pagkakakilala natin sa Diyos. I-imitate natin si Kristo, maging doon sa matinding imitation na pwede natin gawin sa Kanya, maging doon sa Kanyang suffering. At sabi doon sa
Acts chapter 5, Gawa chapter 5 verse 40. Gawa chapter 5 verse 40, ang sabi dito, pinapasok nilang muli ang mga apostol at matapos ipahagupit at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga ito'y pinalaya. Nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagturo at nangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus, ang Kristo. So dito sa event na ito, mga kapatid, yung mga apostol, pinipersecute sila. Sinasabihan silang, itigil nyo yung pangangaral nyo patungkol dito sa Kristo na ito, na inyong pinangangaral. Itigil nyo yan. No? Kaya sila ay pumunta sa hukuman, no? At ang nangyari doon sa hukuman ay, sabi ni Gamaliel, no? Baka sila ay talagang sa Diyos. Kung sila ay hindi sa Diyos, mawawala na lang yan bigla. Pero kung sila ay sa Diyos, yan ay magpo-prosper. At ang utos ng mga matatanda sa iglesia, sa templo nung panahon na yon ay ganito. Huwag niyo na ipapangaral si Kristo, kayo'y hahagupitin. No? Hahagupitin kayo, ayun yung punishment sa inyo, hindi kayo papatayin at kung ano man. Ang punishment sa inyo ay hahagupitin kayo at huwag niyo na lang ulitin. No? Parang ganun. Huwag niyo lang ulitin na may pangaral si Kristo, pero hahagupitin kayo, pagkatapos nun palalayain na kayo. Pagkatapos nilang hagupitin, no, sinabi sa kanila, huwag mo na ipangaral si Kristo, hagupitin ka. Pagkatapos nilang hagupitin, verse 41, ang sabi doon, nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak. No, pagkatapos hagupitin itong mga apostol na to, sila'y galak na galak. No, pag nababasa niyo itong mga verses na ito sa Bible, hindi niyo ba naiisip na anong meron tong mga apostol na to? Pagkatapos nilang hagupitin, ako nung hinagupit, hindi naman hinagupit. Pag pinapalo ako nung bata ako, syempre iyak ako. Napuputol pa yung Pag pinalo ako, alam niyo yung walis tambo, napuputol yun eh. Kaya hindi pa kalbo yung walis na pinapalitan na. So, yun, simple lang. Isang palo lang sa puwet mo, iyak ka na. Itong mga apostol, hinagupit sila. Pero ang sinasabi ng verses dito, paglabas nila doon sa paghagupit sila sa kanila, ang sabi doon, sila'y galak na galak. Bakit sila galak na galak? Doon sa idea na ito, mga kapatid, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Alang-alang sa pangalan ni Jesus, kaya nila na-experience yung bagay na yun. Kaya sila ay nagre-rejoice. Bakit? Kahit kakapiraso, kahit papano, alang-alang sa pangalan ni Jesus, ako ay nakaranas ng kahihiyan. No? Ito yung sinasabi ng mga apostol nung time na yon. At alam nyo, ginawa nila? Verse 42, at araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagturo at nangaral na magandang balita tungkol kay Kristo. Tumahimik ba sila? Inaraw-araw pa nila yung pangangaral. No? At hindi lang sa bahay-bahay, kundi sa templo. Sino yung nasa templo nung panahon na yon? Hindi ba yung mga Hudyo na siyang ding nagsabi sa kanila na tumahimik sila? Doon pa sila nangaral. Diba? Pero para sa kanila, isang mabuting event, yung persecution sa kanila, alam nyo kung bakit? Dahil yung kanilang Kristo na siyang nag-alay ng buhay para sa kanila, ay nag-suffer din. At yung suffering na kanilang na-experience ay kagaya ng suffering na na-experience ni Jesus Christ. Kaya para sa kanila, ito ay isang masayang event. Dahil ipinahintulot, isang pribilehiyo para sa kanila na ipahintulot ng Diyos na ma-experience nila yung mga bagay na yon alang-alang kay Kristo.
Alang-alang kay Kristo. Alang-alang kay Kristo, okay lang yung suffering. Alang-alang kay Kristo, at dahil doon sa mabuting ginagawa nitong mga apostol na to, sila, ini-endure nila yung suffering. At yung mga apostol, hindi namatay ito sa dahil lang matanda na. At iba-iba yung paraan ng pagkamatay nila. No? At yung unang martir nung time na yon ay si Stephen, si Esteban, na siya ay binato hanggang mamatay. At kung titignan natin yung mga naunang mga Kristiyano, yung mga apostol ni Kristo, marami sa kanila ay pinatay nang hindi nyo nai-imagine kung ano yung hirap na dinanas nila sa kanilang kamatayan. Si John lang yung nabuhay hanggang tumanda. Si John. Pero bago siya namatay, pinakuluan pa siya. Nabuhay lang siya ulit. Hindi lang siya namatay nung siya pinakuluan. Tapos in exile siya sa island of Patmos at doon niya naisulat yung Revelation. No? Ang daming mga events na kagaya nito. At ito'y nangyayari pa rin sa kasalukuyan. Maraming mga Kristiyano, maraming mga kapatid tayo sa pananampalataya na isinasabuhay itong katuruan na ito. Doon sa mga bansa na hindi legal ang Christianity. Kagaya sa China, sa North Korea may mga Kristiyano. Pero sa kabila ng pag-uutos sa kanila na bawal silang manampalataya kay Kristo, sila ay nananampalataya hindi dahil nalaman nila itong mga bagay na ito, kung hindi dahil sila ay natutunan nila yung katotohanan. Itong mga tao na ito. Kaya, ini-endure nila yung suffering. Alang-alang kay Kristo. Alang-alang kay Kristo. Kaya tayo mga kapatid, sa pag-end ng camp na ito, matutunan natin na i-imitate si Christ sa lahat ng aspekto ng ating buhay. Hindi lamang doon sa pagbibigay, hindi lamang sa pag-ibig sa kapwa, hindi lamang doon sa humility, hindi lamang dito sa mga bagay na ito, kung hindi yung kabuuang ipinakita ni Kristo sa atin habang siya'y nabubuhay dito sa lupa, ang ating gayahin, ang ating tularan bilang mga Kristiyano.